Nagsasawa na ako ngayon sa vlog. Vlog ni Pao. And now we shall go. And now the assistant vlogger of Pao. Yeah, what a vlogger. Well, it's about to serve about 40 kilometers away from me. Puta, moto vlogger ah. Moto vlogger. Vlogger. Ay! So ayan mga Babs, pasyal tayo dito sa General Luna. Motor-motor tayo. Ayan mga Babs, rides tayo ngayon dito sa Siargao. Pang-apat na araw na namin. So kanina, doon kami nagkape sa Bamboo Surf Cafe. Nakita nyo, ang ganda naman ng lugar. Tapos yung kape nila, mura lang din. Ang dami namin in order, tila naka 1,600 naging binayaran ko dun sa Bamboo Surf Cafe. So isa yun sa mga pwede nyong puntahan. Masarap yung kape nila. Tapos at the same time, ang ganda ng lugar. Parang bamboo glass na ang taas ng, ng city. After doon sa Bamboo Cafe, babalik lang ako ng bahay. May pinakukuha lang si boss na mga dapat kunin. Tapos susunod ako sa kanila sa Cloud9, kung saan yung surf area nila na maraming pupunta na surfers at saka mga turista. Palabas na tayo. Susunod tayo sa kanila sa Cloud9. Kumuha lang ako ng mga pamalit na damit nila Boss Cody. Tapos so itong pagmamotor natin na to, simula dito sa San Intan, merong 7 kilometro hanggang doon sa area. So nakailang pabalik-balik. Nakailang pabalik-balik naman ako doon. Kaya kabisado ko na yung daan papunta ron sa General Luna. Yung mainit na mga paps. So yun, sabi ko nga, simula dito sa pinagstayan namin sa General Luna, merong 7 kilometers hanggang doon sa may Cloud9 kung saan doon yung pinaka commercial surface spot nila. Kasi kahapon may pinuntahan ako yung Ocean 9. Maganda rin yung dagat, white sand, tapos marami rin nagsasurf. Pero tingin ko mas maraming nagsasurf dito sa area ng Cloud9 kasi ito yung pinaka-popular dito sa Siargao. Kung mapapansin nyo, maganda naman ang kalsada nila, yun nga lang ang inaano ko, kaya hindi rin ako makapagpatakbo na mabilis kasi mabuhangin. So manipis ang gulong nitong Honda, ano ba to? Hindi ko alam kung ano, Honda to pero hindi to Honda Click. So kung mag-dairan kayo ng motor dito, 350 ang rental for 24 hours. Yung usual na pamasahe dito is 30 pesos. Pero pag kukontrata ka, like yung ganong kalalayo, usually 100 talaga. Isipan nyo na pumunta sa Siargao, ang pinaka pwede nyong ipin na landmark is yung Cloud9. Kasi yun yung nasa sentro. Tapos kung gusto nyo malapit sa party, doon kayo sa may Siargao Beach Club o kaya doon sa may Harana. Magkakadikit lang yun. So kung gusto niyo ng nightlife na solid, pumunta kayo doon sa Harana at sa Siargao Beach Club. Tapos mamayang gabi, last night namin, sa Happiness naman kami pupunta. So nakita niyo naman sa video na puro party talaga, puro mga parang nagbabalik yung mga Manor and Decade days natin. Mamaya dadaanan natin yung Apam Bridge uli. Eto, hindi pa ito yung Apam Bridge, iba pa to. Isa sa mga dinarayo dito sa Siargao, ang Apam Bridge. Kung gusto nyo pumunta dito ng maraming mga turista, mga between 4:30 to 5 kayo pumunta. Talagang halos napupuno itong kahabaan na to ng mga turista at saka yung mga locals natin na gustong kumain, mag food trip. Marami mga kainan dito sa pagbaba niyang tulay. So dito sa area nito, dito tumatalon yung mga bata at saka yung mga ibang foreigner na nagtatry din na tumalon dito sa Apam Bridge. Nakikita nyo yung nagpuputi na yon na mga waves. Diyan tayo pupunta sa Cloud9. Tapos etong lugar na to mga paps, meron shortcut kasi going to Cloud9 dito sa kanan.
Etong kanan nito, ito yung mga residential area nila na tagos-tagos dun sa kabilang street. Pero dito na tayo dadaan sa main road para at least makita niyo yung kahabaan ng General Luna na dinadaanan ng mga motorcycle riders na nag-aarkila sa mga nagbabalak ding mag-arkila dito sa Siargao. So kung mapapansin nyo, ang daming mga nakaparadang motor. Yan, pinapaarkilahan yung mga yan. So kasi mas mura dahil kung magre-renta ka 350 to 700 depende sa motor na na gagamitin mo. Pero kung magtutugtog ka naman, isang kontrata mo pa lang, one way pa lang 300 na. So I suggest kung nagtitipid, mas magandang magmotor na lang kayo. At least gamit yung motor, papagasan nyo na lang. Ngayon ang problema natin, 2 bars na lang tayo. Kailangan na natin magpagas. Kanaway. Kaya hindi kayo maliligaw dito sa Siargao. Sa unang salpukan lang medyo nakakalito, pero ano lang siya, isang ikot lang. Baybayin mo lang yung main road, mapupuntahan mo lahat yung mga tourist spot na pwede mong puntahan dito sa Siargao. Tsaka yung ano pang gusto mo discover. So mamaya pagdating natin sa Cloud9, tatawagan natin sila para siguraduhin na nandun sila. Kung hindi man, susundan natin kung nasan sila mga paps. Yo, please. So eto dito, marami na mga homestay dito. Malapit na tayo tingin ko. Kasi may mga nakaparada ng tuktok. Ito na yung Cloud9. O diba? Ang bilis. So check muna tayo, check kung nandito sila. Tawag muna ako. So sumatotal mga paps, pagpasok niyo dito sa Cloud9, maraming kagad sasalubong sa inyo ng mga surfers na tatanungin kayo kung saan siyempre. Tapos papabuli-utol ko pala ng shotgun. Hindi mamaya na pagbalik. So yun, merong entrance na 100 pesos pagka papasok ka dito sa may Cloud9. Gatahan, di ka buntog. Sabi ni Doc, pagpasok daw, kaliwa lang ito. Pangamaga pa. Ito na yung Cloud9 at patuloy ko ng board. Habang hindi mahangin, para na natin. Kaliwa. Ayos, pwede mag-inuman. So lakad-lakad muna tayo mga paps. Habang inaantay natin yung ibang mga kasama natin dahil nagkahiwa-hiwalay kami. So nandito tayo ngayon sa Cloud9 once again. Again and again, nandito tayo sa Cloud9. At napakaraming mga nagbibilag sa araw. Gumanda ang kulay. Bulldog sir. So punta tayo dito sa Bulldog sir. Baba pala to. So nandito na rin lang tayo. Lakarin na natin. Habang wala pa sa free time tayo na magbibideo kung saan. Kaya kung titignan nun, wala akong bibiguan dito sa Cloud9. Makorals eh. Tas lot. Pagkala ko tayo, balot na balot oh. Ayaw at makinig. Sige lang, bilad lang.
surfing area. Okay, wala na. Dulo na to. Ay. Dulo na. Dito go back. But once again, I'm thinking about board walk nila dito sa Cloud9 Siargao. Punta tayo doon hanggang sa pinakadulo para mahasik natin kung ano meron sa dulo nito. Lalaki ng alon. So overall, kung ikukumpara mo siya sa ibang beach ng mga dito sa Pilipinas, pang family pa rin ang Boracay, ito pang barkada. Ang pinagkaiba lang is sa Boracay, kahit paano mura yung plane ticket. Dito sa Siargao, kung di ka makakatsyempo ng mga seat sale, pinakamahinang pamasahe mo, kaya siguro mga 12,000. Swerte ka na nun. Kasi kung aabutin mo yung pinakamahal, maabot din ng mga 21 to 25. Depende sa araw kung kailan ka nag-book. Nakakahingan din ha, medyo malayo din. Yung kanina pinuntahan ko, nandun yung mga nagsasurf, siguro yung mga beginner. So kung magkakaroon pa ulit ako ng pagkakataon, pupunta ako dun sa Ocean 9 na tawag dito, surfing area. Siguro sa hapon. Kasi talagang kung titingnan, maganda talaga yung buhangin. Kumpara dito, ayan ang liliguan mo. Mabato, coral. Dito tayo sa pinakadulo. Kung ikukumpara mo yung laki ng alon, malalaki yung alon, pero kung pagbabasihan mo yung alon ng ng Patar, ayun talagang malalaki. So hindi surfing area yun eh, kasi ang Patar sobrang lalim, konti lang, siguro 2 to 3 meters lang, lagpas tao na kagad, tapos aalunan ka pa ng malaki, wala na, goodbye, take care, ingat ka na ron. Yan, ito naman yung view pabalik sa harapan. Ito na ang pangalawang grupo. Ang grupo breakaway. Malapit na kami makumpleto. Wala ba sila mo? Humiwalay din ako sa kanila eh. Yan, dito kami maglaland sa Loka. Medyo mura lang din yung mga foods niya. Nakita nyo naman yung mga prices. Drinks nila almost mga nasa 95 lang. Tapos yung chicken and nila nasa 65 o 70 lang yung pork. So for 17 person siguro mga 200 sa tao, laban na. Dito yan sa may Cloud9. Dito na tayo sa Oceans 9. Pag nagbayad kayo ng entrance, pwede na kayong mag-swimming dito sa kanilang maliit na swimming pool. Tapos kung may mga orders kayo ng mga beer at pulutan, doon sa bar nila pwede. Yan. Maya maya, nakita nyo naman sa drone, ang gagaling ng mga nagsasurf. Tapos merong Spampy na naliligo. Kaso dito, surfer din.